Talk to Papa. Hello? Ayun. Tanggalin mo yung loudspeaker mo tsaka earphone para mas marinig mo kami. Opo, okay na po. Yan. Okay na. Anong pangalan mo, Binibini? Pwede ko tago ka na lang yung pangalan ko. Sige na, walang problema. Anong pangalan ang gagamitin mo? Sige po, Joy na lang po. Joy. Joy. Sige, Joy. Kasama si Papa Market, si Papa Is. Balita namin, problemado ka daw. Opo. Anong problema? Dali, talk to Papa na. Yung about ko sa ano po, sa tatay ng anak ko po. Tatay ng anak mo. Ay, may anak ka. Opo. Malamang. Yes po, 1 year old pa lang po. 1 year old? Naku, maliit-liit pa ha? Opo. Anong nangyari? Anong issue sa tatay ng anak mong 1 year old? Ano po kasi, may babae po siya, tapos may sugar daddy po siya. Ay! Ano Wait daw? lang. Wait, himayin natin ha? Hindi ha? Nalaw ako si Sugar Daddy. Himayin natin ha? Ikaw, inanakan. May anak kayo. That's one character. Meron siyang Sugar Daddy. Opo. May babae siya. may babae pa siya. Oo. Tapos Pagkatapos, may Sugar Daddy. ay! Tatlo kayong pinagsasabay-sabay sa buhay niya? Sugar Daddy? Oo. Lalaki siya, di ba? Lalaki po siya yung sugar daddy niya po, bakla. Okay. Nako, sponsor. Oo. Sponsor yan. Yung bang asawa mo ay pogi? Pang Pogi. ganon? Pang pageant? Ganyan? Hindi naman po, may itsura lang, pero maliit na lalaki po siya. Lugi ang sugar daddy. Lugi ang sugar daddy. Nako, ilang taon na kayo nitong kinakasama mo? 8 years po, 2015 na din kami po. Tapos 1 year kami mag-asawa. 2015, naging kayo? Opo. 8 years, tapos 1 Nag-live-in. year na kayong mag-asawa. Kasal pala! Hindi po, ano lang, live-in. pamanhikan lang, pero hindi kami. Namanhikan lang. Akala kasi nila pag namanhikan, pwede na yon. Namanhikan lang. So, kailan ang schedule ng kasal kung namanhikan na? Ngayon sa unto sana, kasi yun na Ay, po, naglapos tagal, sa dito ha? sa Manila. Ay! Nagtatrabaho siya dito sa Metro Manila. Yes po, security po. Tapos yung naging babae niya, security din po kasama niya sa trabaho. Pero may anak din silang babae, dalawa po. Teka lang. May anak silang babae? Hindi, may anak ng babae sa Okay. Yung sugar daddy, paano naman yung kwanon? Ang Sa nakilala. Doktor yun, Ha? yung nagtatrabaho sa pinapasukan niya po. Doktor. Bakit hindi ko maintindihan? Bakit? Ay, syempre, nandun lang talaga. Sa trabaho Hindi. kasi maraming ano Hindi ko dyan. maintindihan yung sinasabi niya. Doktor daw. Ay, medyo magulo tanggalin mo. kasi maano yung ano niya. Naka-loudspeaker ka ba? Tanggalin mo yung loudspeaker. Hindi po. Earphones. Okay. Siguro Wala. naulan lang. Oo. So magkakatrabaho sila. Ako, security guard. Tapos yung Katrabaho. sugar daddy ay... Doktor. Doktor po. Doon nagtatrabaho sa Doktor. company. Ay! Hospital! Saya! Alam din po ng sugar daddy na may asawa po. So, ito din yung nagpapadala siya sa amin sa province ako. Galing po pala yun sa doktor po. Ay! Ay, nako, alam ko kung ano mga pinapadala. Suero. Vitamin C. True. Diba? Hiringgilya. May pahiringgilya. Naku, mga kapuso, not just one, but two ang karibal ng ating bida. Naku Pero po. dun sa isa, nakakagigil. Oo. Kasi magkasama lagi sila. Yes. Pero dun sa isa, medyo less ang gigil. Bakit? Dahil may padala. Kung hindi nababagay sa'yo yung pangalan mong Joy. Tapos yun. Classic to. Oo. Kasi parang Nakakasad yung story mo. puno ng pighati. Okay. Yung setup nyo, nasa probinsya ka, tapos si ka-live-in nandito sa Metro Manila nagtatrabaho. At hindi naman totally naging kalibin niya yung babae. Parang kasama niyang guard. Parang Hindi, ikaw. Ikaw, nasa probinsya ka, si sa probinsya po. si lalaki Yung nandito lalaki. sa Metro Manila. Dito Sa Manila po. nagtatrabaho. Opo. Okay. Okay. O sige, doon muna tayo doon sa kanyang katrabaho na yung babae, yung security guard. O paano nag-umpisa yung kanilang relasyon? Paano mo nalaman? Parang yung kasi nung umuwi siya ng probinsya po noong October 6, kasi October 8, 1 year old birthday ng anak namin. Mm. Doon ko po nahuli, parang nag-chat sila umpisa, July po ata. Mm.
Tapos yung medyo nagpa-develop pa nata sila na parang may mga something na silang pinag-uusapan, August, September po. Tapos doon ko nakita yung mga nag-send na yung babae ng mga chikinini. Ay! I love you, na po sila. Nakakaloka naman yun. Ba't naman nagsisend ng mga ganon? Grabe yung kwan mo karelasyon mo manggigil ha. Siguro sinesend, ito, gawa mo to. Tapos mayroon ako nabasa din doon na screenshot ng babae yung account na ginagamit niya sa amin. Tapos yung din sa lalaki, sabi ng babae, gamit mo ba ito? Sabi ng lalaki, oo, ginagamit pala niya pag tumatawag ako sa anak ko. Kasi yung pinalabas niya pala din sa babae, iwalay kami, yung bata, sinususpintuan man niya kasi sinihiram yung pamilya niya. Ay, ang Sa babae naman, oo. Sa babae, hindi na nagtanong, parang tumato na din po. Kasi hiwalay naman daw. Yun ang press release. Oo. Diba? Tapos? Tapos yun, nung umuwi siya ng October na po, yun, October 6. Tapos October 8, binyag ng anak namin, tapos 1 year old. Tapos October 10, niram ko po yung cellphone niya kasi umiiyak yung anak ko. So, hindi ko mapagamit sa kanya yung cellphone ko. Niram ko yung cellphone niya. Ayaw niya po ibigay. Tapos sabi ko, bakit? Ano ba meron din sa cellphone mo? Tapos inagaw ko po, ayaw niya talaga ibigay. Kinagat ko yung kamay niya, nahulog yung cellphone. Doon po, pagka-open ko ng Messenger, ibang account ko pala naka-open po. Tapos yung ginagamit niya po sa babae. Ay, yan. Naku po. Nagkahuli na. Nasampal mo ba ng isa? Hindi, malayo. So, paano yun? Tapos sinabi ko lang po sa kanya na, hindi ka ba nahiya sa anak mo? Bakit mo nagawa yan? Sabi niya. Tapos yung sagot niya lang po sa akin, bakit daw po siya mahihiya? Tapos yun, hindi ko na kinamfronta, pumasok na ako kwarto, tapos inik ko na lahat ng mga conversation. Ay. So, matagal na yung relasyon nila? Matagal na yung relasyon nila? Hindi po, bago. Siguro nag-start lang po, August, maybe, August po. Naku. Kung yung isa, August, Paano naman yung kay Doc? Yung kay doktor naman po. Kasi umuwi ako last year, 2022 po ata May. Tapos nung nag-start at nanganak po kasi ako October, December naging sila po. teka lang, August tapos December? December naging, hindi, last year lang po yung sa babae. Mas matagal si Doc! Okay. Nauna si Doc. Pero alam po ni doktor na may pamilya po, okay lang po sa kanya. At alam mo din, po siya. Alam mo Hindi din? po. Ngayon ko lang nalaman nung Okay. nagkahulihan na po na pumunta na ako dito ng Maynila po. Ay, nako. Ay, kumukota na. Oo, ang galing. Di ba? Kayang pagsabay-sabayin. Oo. Kwan lang yan. Nakaka-proud. Time management. Nakaka-proud. Grabe yan, nako, mga kapuso. Ngayon na lumabas na ang baho itong karelasyon ni Joy. So mamaya alamin natin, kailan naging sila ni Doc? Paano nangyari? Hindi, naging sila nga December last year. Last year. Oo. Last year pa. Okay. Ngayon, na alam mo na ang itinatagong lihim ng iyong karelasyon, ang tanong, mananatili ka ba? Ay. Ilalaban mo ba? Ay, sayang naman. O dapat mayroon kang porsyento? Ilang percent sa'yo? Yan ang mga usapan. Naku. Charot. Paano yan? Yung pinapadala ba sa'yo ay galing doon sa doktor? Opo, yung pinapadala po sa amin dati galing pa dun sa doktor. Syempre, medyo big time yung kitaan dyan. Oo. Opo. Pag nakikita mo, Kasi pag ano magbabayad po, ka na sa ospital, isa sa pinakamalaking kita, Sa doctor's fee. Di ba? O ngayon, magkano yung pinapadala sa'yo? Kasi yung pinapadala niya po every 15 days po katapusan 10,000 po kasi yung bata hindi dumidede sa akin, hindi nagatas po. Uy! Not bad! 15 katapusan? Oo, that's Dalawa, 20,000. So 20,000 per month. Ikaw ba may trabaho ka? Nagtatrabaho po ako 5 months pa lang yung bata po. Not bad, 20,000. Oo. Isang anak, ha? True. Para sa Pero isang lahat po security yung sa guard. bata na pupunta po. Hindi ko naman tinatanong kung may nakukuha ka din. Hindi naman kami nag-isip. Charot ko naman. Kasi hindi naman pala siya nagpapa-breastfeed. Mahal kasi gatas talaga. So, ibig sabihin, hindi siya nagpapabaya sa responsibility niya. Regardless, Kasi yung kung bata saan naman po that time palagi nagkakasakit po kaya palagi pinapacheck up po. oo, bata kasi yan eh. Importante na ganun. So, ngayon, ang tanong kasi Yung dito... time po, Sige, go ahead. ikaw na po kasi po. Hindi kasi given na ganito na nahuli mo na may katrabaho karelasyon niya.
Tapos may doktor pa. Babae, mapalalaki, Oo. ox Okay siya. lang. Okay O, siya. diba? So ngayon, Ah. given na alam mo na ang sitwasyon niya, anong lagay na sa'yo? Kasi nung nalaman ko po una sa babae, so bali October 13, bumalik po siya dito sa Manila. Nag-usap po kami. Sabi niya po sa akin, kahit anong mangyari, kayong pipiliin ko ng bata. Oh, Nasa may impayamanan ganun. ko. Pero sa doktor ko, hindi ko pa po alam. Oh. At dumating siya dito sa Manila, October 14 po. Tapos yun nung time na yun, nag-away na kami. Sabi ko na, ano problema mo yung sa pera ba? Sabi ko, sige, din kami yung tricycle. Akala ko po kasi sa babae galing yung pera. Ibalik yung pera doon, ganito. Kasi akala ko po talaga kami yung pipiliin niya po. At yung sabi niya po kasi nakahold daw yung papilis niya. Akala ko babae nag-hold. Yun pala, reason lang niya yun para makabalik sa Manila. Kasi yung usapan ko namin sana hindi na siya babalik dito sa Manila para makaiwas dun sa babae. Kasi sabi niya, sa madami daw kasi utang yung nanay niya, kailangan niya daw bumalik. Nagsabi ako na hindi naman yun masama tumulong sa magulang, pero sana hindi niya pinaproblema yan kasi may bata nga, yung anak na problemahin niya. Tapos yung bumalik na siya dito po sa Manila, nag-away po kami October 14. Pagka October 15 po, hindi na po siya tumawag sa amin. Tapos may nakontak po ako, nakasama niya sa trabaho, nalaman ko po na nakikipag-ayos po pala siya dun sa babae. Tapos yung babae po pala, lumipat ng boarding house dun malapit sa trabaho niya. So bali po, parang araw-araw po pala siya nandun po. Tapos dun din po nalaman po yung about sa doktor, nalaman din ng doktor yung about sa babae po. Naku, nagkaalaman na. Hala siya. Lumabas ng mga sekreto. Na ano po sila, natanggal po sa trabaho. Hindi po total natanggal yung tatay ng anak ko. Parang nag-voluntary resign po siya sa trabaho para hindi daw po matanggal yung babae. So yung babae po, pinatanggal po ng doktor. Oh. yung kinarma. O ngayon, yung doktor, syempre, I doubt kung kayang patanggal. Papatanggal yung dalawa pero yung doktor magstay. Yung doktor po kasi parang mataas po position niya sa hospital po. Hindi lang po siya basta-basta po eh. Hindi siya basta-basta Kwan talaga. siya, doctor to the third level. Doctor the highest Parang level. consult doctor po siya, consult doctor po. Tapos may ari din siya. Shareholder. Kaya siguro hawak sa liig. Oh. Pero yung doktor po kasi nagkausap po kami ngayon lang po na nagkagulo-gulo na yung lahat. Sinabihan niya po yung lalaki na bumalik to sa amin. Kasi yung lalaki po, pinapapili po siya sa pamilya niya or sa babae. Palagi niya pong pinipili yung babae po. Sabi po nila, nagayuma. Sabi ko, hindi nagayuma yan. Sadyang nabulag lang doon sa babae. Baka magaling sa ganun so po. yun ang pinipili niya. Opo. So walay na yung doktor, walay ka rin, may anak ka mismo, doon siya sa security guard. Na babae. Opo. Parang pinaglalaban niya po yun. Kasi yung babae po, so, yung pagkasabi niya sa akin, may ka-live-in din po dati, naghiwalay po dahil daw po sa kanya. Kaya yung sabi niya sa akin, yung security, pling-pling na sila, hindi ka seryoso. Palay daw kasi lumalapit sa manakun pala, gusto niya din po. At malinaw na yung security guard na babae ang pinili. Ayaw niya ng pamilya. Ayaw niya ng pera. Ayaw niya na kay Doc. Gusto niya na dito sa Sige pa rin babae. po sila ni Dr. Sige pa din. Gusto pa din ng pera. Pati yung babae po. Pati yung babae po. So ibig sabihin, ikaw yung sakripisyo, wala nang pakialam sa'yo, ganon. Opo, kasi sabi ko po, kasi noong November 8, birthday niya, umuwi yung doktor doon sa kanila po. Pumunta doon. Yung pakilala niya po, boss po. Binilan po siya ng motor, lalo ng birthday. Tapos sustentado po siya. Sustentado po siya hanggang ngayon po. Tiba-tiba. Mahirap i-give up. Di ba? Lalo na kapag kailangan physical yung trabaho mo. May pwede naman palang ganito. Di ba? Hindi naman siya, wala naman siyang, well, technically, he's single. Yes. Di ba? Grabe naman yan. Nasad ako dun sa part na, sige pa rin sila ng babae niya, tapos sige pa rin yung doktor. Tapos siya, wala nang pakailam sa kanya. Kahit may anak ka pa, nasa na yung pangako na kayo ang pipiliin ko bandang huli. Mukhang wala na. Ganyan talaga mga pangako. Pero napapako. Nako. Nararamdaman ko yung lungkot at bigat ng sitwasyon na meron ka. Joy, mahal mo pa rin siya?
Mahal pa naman po kasi nandun ako sa part na nagmakaawa ako para sa bata. Isipin niya yung bata kasi ganyan parang edad maranasan niya yung ganung sitwasyon. Oo, Hindi sa po siya bagay. sumasagot. Kasi yung bata talaga yung puntos mo eh. Oo. Kasi sa pera, wala kang pera, puntos Yeah. yun ng doktor. Kung sa mahal at Ang galing, sabi ko naman, dun sa isa. wala akong pakialam sa pera. Ang Oo. meron sa'yo ba? Hiwa-hiwalay, no? Oo. Galing. Para may kanya-kanyang reason kung bakit Oo. ikaw pipiliin. At saka kung bakit kayo nag-e-exist sa buhay ng lalaki. Oo, yung isa, bata talaga. Oo. Kaya yun ang ginagamit niya eh. Ginagamit niya. Yung isa, may pamotor na. Yes. Di ba? So, Susunod- pera ang ginagamit niya. Ang susunod niyan, Oo. ibabahay na yan. Naku, sino magbabahay kayo? Ayun din. Oo. Eh, sino kaya ang titira? Yung isa kasi, kwan lang, magaling lang talaga. Saan? Sa pagluluto. Pagmamahal. Kasi may dalawa ng anak eh. Oo nga. Di ba? Ba't gano'n man gano'n? Grabe. So ngayon, sabi mo nagmakaawa ka na, anong sabi niya? Na sinachat ko po siya na sabi ko, kaya ko po tanggapin yung lahat, maayos lang para sa bata kasi ayaw ko lumaki yung bata na sa broken family. Kasi parehas may galing sa hindi broken family. Wala po siya, hindi po siya sumasagot. Pinitin niya lang ako. Kasi lumuwas din po ako ng Manila, October 18 po. Para magtrabaho? Para magtrabaho. O para po. sundan Opo. siya? Parehas. Hindi po, hindi kami nagkita kasi October 21 umuwi siya ng probinsya. Pagdating ko dito sa Manila, kasi mismo sa sugar dad nang galing, na nanghingi daw siya ng pera doon para sunduin daw po ako. Pero yung totoo po, nung time na yun, hindi po kami nagkukontak po. Nagtatawagan or nagchat-chat. Wait lang, Yun pala, dun may yung contact ka po. nung doktor? Like, nag-uusap Yes kayo? po, kasi yung kapatid niya po, nagtrabaho ngayon sa doktor, parang doon sa bahay nila. Parang pagkaalam ko, ipasok ko siya sa hospital sa office po. Tapos nagka-contact po pa kami. Nako, Tapos yun, buong family nakwento niya pala. po lahat sa akin. Buong family naman pala yung nanginginabang. Ang naambunan. Oo, Charot. Oo. di ba? Lagi pating may sakit ng ina niyan. Oo. Di ba? So, ngayon, anong plano mo na sa buhay dito sa Metro Manila? Nagtrabaho na po ako, yung bata po nandun sa nanay ko po. Tapos nung kailan po, hiniram niya po kasi pinahiram ko kasi sa pag-akala po na sabi nila nagayuma or what, na baka doon magbago siya, maisip niya. Pero parang wala naman po. Pinauwi ko na yung bata sa amin. Mga Sabi ganun ko, ka. Anong trabaho mo dito sa Metro Manila? encoder po. Encoder, okay. Okay, not bad. Nice. Para makapag-umpisa lang, no? Opo. So, Pero yung bata sa nanay ko, nung kailan nagbigay siya kasi pina-check up yung bata. Pero sa ngayon po, hindi ako humingi ng sustento. Sabi ko, antayin ko na lang magbigay po siya. Kung hindi naman po, okay lang naman po. Kaya ko din naman po. Diretso ko na dun sa doktor. total doon din mong Hindi na po, galing. hindi na kami nag-contact. Kasi Hindi na yung kayo pagkaalam ko po nag-uusap. ngayon, nagpapadala pa rin yung yung sugar daddy niya po. Tapos yung pagkaalam ko, nagpapagawa daw siya ng bahay. Ay! Sabi ko na sa'yo eh. Oo. Oh. Baka yung mamaya po, iuwi niya din yung babae niya po doon. Pero sinabi ko sa kanya, once na iuwi niyo yung babae niyo dyan, kalimutan mo na may anak tayo. Kalimutan mo na din lahat. Hindi mo pa natatanggap. Nagtatanggap na din po, pero parang masakit kasi gusto ko mangyari, palipasin niya po muna, wag agad-agad. Kasi nandun pa yung chismis, yung usap-usapan ng tao po. Kasi nakakahiya po. Buti pa ikaw nahihiya, siya hindi. wala. Proud na Oo, proud. diretso. Hello, may bahay May bahay ako. ako. Sabi ko ako na lang po mahiya sa kanya. Ay, bayaan mo na, diskarte niya yan. Buhay niya yan. Wala na tayong magagawa. You did your part, no? Ay siya. Marami nakikinig sa atin ngayon. Anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Yung ano po, kung pwede po ba yun na hindi ko na sana ipahiram yung bata sa kanya, yung okay na hindi siya makilala ng bata kasi ayoko dumating sa part na pag lumaki yung bata, mabuli siya na tatay mo pumapatol sa ganito para lang magkapera. Okay. Sige, balikan ka namin ha. Ang sabi dito ni Shania, Ate Joy, hindi Joy. Ano daw? Ate Joy na hindi Joy. Ayun pala. Anak pa din po yan ng kapartner mo, kaya karapatan din po niya na makita ang bata. Sustentuhan na lang niya ang bata at mag-move on ka na. Sana ay mahanap mo ang magbibigay ng joy sa buhay mo. Naku! Sabi naman dito ni Jahel. Ate Joy, okay lang po. It's his lost anyway. Ay, mag-focus ka na lang sa future ng anak mo kasi sapak sa ego niya kung ipapakita mo na kinaya mo. Tama nga naman. Totoo.
Sabi naman ni Ambeth, para kay Joy, hayaan mo na makilala ng anak mo ang ama niya. Karapatan niya yan. Karapatan ng bata yan. Sa part mo, patuloy mo lang ang buhay mo. Gawin mong productive ang sarili mo. Huwag mong habulin ang ganung klase ng tao. Hindi mo siya deserve. Oo. Sa akin naman, lalaki din naman yung bata. Oo, magkakaisip. Malalaman at malalaman niya. Hello, pag itinanong, ay, sino yung tatay ko? Yung tatay mo, yung may doktor na kuwan. So, depende na sa bata kung paano niya i-absorb yun lahat. Diba? Pero, anyways. Sabi naman ni Yam, isipin mo na lang ang kapakanan ng bata. Mag-work ka na lang para hindi mo maalala ang mga nakaraan mo sa ex mo. Asikasuhin mo yung bata. Total naman, nasa sayo naman siya, doon mo na lang ibuhos ang iyong pagmamahal. Yan, sabi ni Green, kung ako sa'yo, huwag mong sayangin ang kagandahan para lang sa isang walang kwentang lalaki katulad ng magaling mong ex. Hindi lang anak mo ang karapat-dapat mong bigyan ng atensyon at mahalin, kundi ang sarili mo. There are so many single men out there. At malay mo, isa pala sa kanila ang magiging deserving mo. Green Dragon ha. Landi agad? Oo. Hindi pwede mag-move on muna. Ewan ko dyan. Kay Green Dragon na yan. Si Mami Dina, ate, lang di siya maganda. Ama, limutin mo na lang siya. Nakatres na ang ganyang lalaki. Walang kwentang lalaki ang jowa mo, ate. Mag-move on ka na lang. Yan. Isipin mo ang anak mo, mag-work ka na lang bilang doktor para mag-move on. Sabi nga. Mag-nurse na lang siya. Oo. Kasi nagawa na naman niya yung parte niya eh. Yes. Yung mga posibleng way para to gain back. Not just the father, kundi the whole family. Yun naman ang importante sa kanya eh. Pero pinagmukha lang siyang tanga. Sayang lang. 'Di ba? Syempre napapagod din tayo. True. 'Di ba? Kaya ngayon, nag-iisip na siya. 'Di ba? Alam naman niya yung daan pabalik. Di ba? Yung responsibilidad, hindi mo dapat ipilit yan eh. Total, meron naman siyang source of income. Di ba? Anak niya yun. Di ba? Ngayon, siguro, ikaw, wala na sa picture, hindi ka na bahagi na kung ano mang plano niya sa buhay kasi mayroong dalawa ng pamalit sa'yo. Pero yung bata, ibang usapan yun. No. Ngayon, gaya nga ng sabi ng ating mga bida-bida, ipakita mo sa kanya. Katulad ng ginawa sa'yo, na kaya mo kahit wala siya. Palakihin mo na lang yung anak mo. Kung pumunta siya, magpakita siya sa bata, edi go. Kung ayaw, edi go din. Diba? Life must go on. True. Move forward tayo at malay mo, makatigisod ka dyan. Ay. Diba? Sana naman. Ay, dapat habang lang. Habang nag-encode ka. At talaga encode ka na, pumunta ka na dun sa pinoycupid.com. Ay! Diba? Taray. Dami daw doon. Ay, nako. May nakatadhana para sa iyo. Magbabalik po tayo ang desisyon ng ating bida. Hello, Joy? Joy? Hindi na wala yata. Ayan. Okay. So Joy, sooner or later, hahanapin naman nung baby yung kanyang amay. Malalaman niya naman yung katotohanan. Feeling ko itong pagdadamot mo kasama pa to ng galit at kabitiran mo eh. Bitter, diba? Nakaka-bitter naman talaga. Kasi tinatry mo pa rin na. Kasi po sir, kasi dito po kasi din naman na kasi ako nabuntis sa Manila, umuwi ako 4 months yung siyan po. Bali, umuwi po siya kasi 5 months na din yung bata. Parang dala na din po ng galit kasi imbis na maganda sana niya, babawi siya, yun pa yung ginawa niya. Pero normal naman yan na magalit ka. Nakakagalit naman kasi talaga. Siguro yung protektahan, may posibilidad, kaso dapat ilayo mo doon sa tatay kung nandun din lang na sa barangay. Yes. Ay, hindi mo na may tatanggi at nakaguhit na sa kanyang tadhana, lalo na kung mga marites doon sa barangay. Alam niya na buong barangay sa probinsya? Yes. Ay, sinasabi ko sa iyo. Alam niyan. Ngayon, kung gusto mong protekta, siguro ilayo, ganon. Malayong, may ganon yung naiisip ko. Diba? Pero gaya nga ng sabi ko, hindi mo na tahanapin niya yung tatay niya. Diba? Pag dumating, anong sasabihin mo? Diba? Magkasinungaling ka na naman. Diba? Ganon. Anyway, nandito ka na naman sa Metro Manila. Magpapaka-busy ka na naman sa mga mas importanteng natitira, which is yung anak mo. Tingnan natin kung anong magiging papel ng tadhana sa'yo. Ayusin ang sarili. Magtrabaho ng maayos. Yan. Okay? So, ano desisyon mo?
ano na lang po, siguro kasi kung hiramin niya, siya na lang daw pupunta sa bahay kasi nanay ko pa naghahatid kami sa mag-a-adjust. Bakit naman hinahatid pa? Grabe naman yun. Yan na Punta lang sa bahay. Oo. Kasi pag yan ay pinahiram, baka hindi na ibalik. Hindi na ibalik. Diba? Yung bata, ito nasa batas to. Ang bata, nasa ina. Oo. Ngayon, sino yung second? If ever walang ina, yung nanay mo, mga magulang mo. Kaya nasa tamang proseso tayo. Now, Okay, pag kinuha, di binalik, pwede kasuhan ha. oo. Okay? At saka yung sustento niya, ha? Okay, siya. Inaantay ko na lang po siya magbigay po kaysa manghihingi naman nakakahiya. Hindi niya naman pera po yun. Masanay ka na. Ganun talaga. Marami nakikinig ngayon si karelasyon mo. Ano gusto mong sabihin? Wag na lang sana siya makarma balang araw. Siya na lang mag-explain sa anak niya. Bahala na siya sa kahiya na pinasok niya. Kung paano siya makalabas dyan. Okay na din po naman ako sa ganito at least may peace of mind na po ako. Barangay LS 97.1 Forever Number 1